May tao ba dyan? Walang tao, Sir Jupiter. Pero may malaking metal na freezer na lalagyan ng mga bangkay sa morgue na nasa loob ng pinagbabawal na kwarto. Patuloy ang pagkalambag. Yung tunog ay nanggagaling sa loob ng isa sa mga freezer. May buhay na tao sa freezer ng patay? Doon palang nagsingkiin sa akin na baka may halimaw, zombie o buhay na taong kinulong sa loob ng freezer, kaya tumakbo ako papalabas ng bahay. Takot na takot ako. Sa sobrang takot ko, nakarating ako sa pinakamalayong 7-Eleven kung saan putok ang mga ilaw. Hingal na hingal ako nang umupo ako sa gutter. Lani! Kinulat mo ako, Elmo. Ako ang ginulat mo. Anong ginagawa mo dito sa kalsada? At saka, bakit wala ka suot at tsinelas man lang? Elmo, yung kwarto na bawal buksan. Naririnig mo rin ba? Oo, ang mga kalampag. Bakit may freezer ng patay doon? Binili ko yun sa morgue mula sa nagsarang ospital dyan sa kanto. Para saan? Para sa mga unclaimed bodies. Unclaimed bodies? Ano yun? Mga bangkay ng patay na hindi na kinuha pa ng mga kamag-anak nila. Mga pinaimpalsa mong patay na hindi na binalikan. Mga kinalimutan o walang pagkakakilanlang mga taong namatay. Bakit may kumakalampag mula sa loob? Ano? Baka naman imahinasyon mo lang yan. Hindi. Tinatanong kita kung naririnig mo yung mga ungot ng matatabang daga sa loob ng freezer. Sa sobrang daming daga sa lugar natin, tinitira na nila pati mga bangkay. Buisit ang mga dagang yan. Nakakadiri. Halika, umuwi na tayo. Huwag ka na matakot. Sinamahan ako ni Elmo nung gabing yun na matulog sa kwarto namin mag-asawa. Pero mas lumala ang kababalaghan sa nirerentahan naming bahay, Sir Jupiter. Lumipas ang isang linggo at nakauwi na mula sa destino niya si Bong nang muli kong makaengkwentro ang matandang lalaki. Nasa trabaho noon ang asawa ko at naisipan kong magwalis sa harapan ng bahay para ma-exercise. Maya-maya pa ay nakita ko ang matandang lalaking nakaputing polo. Naglalakad papunta sa akin. Binitian ko siya. In 300 meters, turn right. Kinilabutan ako bigla, Sir Jupiter. Simula ng araw na yon, gabi-gabi na akong binabangungot. Sa masamang panaginip ko, nakikita ko ang mukha ng matanda. Nakaratay siya sa kama. Payat na payat. Gutom na gutom. Madilim ang silid niya. Nakatayo. You'll arrive. Your destination will be on your right. In 300 meters. Sa labas ng kwarto niyang may bintanang jealousy. Pinapanood ko siya habang sumisigaw siya ng pagmamakaawa. May mga pangalan siyang tinatawag pero hindi ko na matandaan kung ano-ano ang mga pangalang yon.
Sa gitna ng awa ko sa kanya habang sumisigaw siya, ako ang nakakaramdam ng gutom. Gatuwad. Sakit sa tiyan, Tuwad niya. paninikip ng dibdib, Kita sa asa mo. paninigas ng mga binti at panlalabo ng mga mata. Si Lolo at ako ay parang naging iisa na lang hanggang sa... Nani? Mahal?